Sound check. Magandang hapon po sa ating lahat. Gising pa ho kayo? Masaya po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Sino pong narinig kaninang umaga na narito ngayon? Narito po kayo kaninang umaga at narito kayo ngayon? Okay, amen. Praise the Lord. Sino pong narito kaninang umaga, wala po ngayon? Wala rin. So, sino pong narito ngayon, wala kayo kaninang umaga? Okay, praise the Lord. At least nandito po kayo. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mensahe ng awit. Mayroong isang araw na lubusan na tayong makakalaya. Ano kayang pakaramdam nung wala nang inaalala kahit ano? Ano po? Wala ka nang struggle sa kasalanan, wala ka nang aalalahanin kung kakain ka kinabukasan, no? Wala ka nang aalalahaning iniindang karamdaman. Salamat sa Panginoon sa isang araw na darating ng ating paglaya. Kayo po ba excited lumaya? Ha? Gusto niyo po ba ngayon na? Ha? Ayaw pa. So, tayo po ay nagagalak, nagpapasalamat sa Panginoon. Actually, meron tayong campaign salamat po, may campaign po tayo na same attendance in the morning, in the afternoon. At sa nakikita naman natin, siguro kung hindi man perfect, almost perfect. Ano po, salamat sa Panginoon na kayo po ay narito ngayon at nagtagumpay po kayo sa laban ngayong pong araw na ito sa ating laban sa buhay. Alam niyo, ang tunay na kasaganaan ng buhay, as part din ng aking lesson, ang tunay na kasaganaan ng buhay ay yung naiipagwagi mo ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. Hindi, yes, kasaganaan din ang mga bagay na ating na-experience, yung mga tinatawag na extra graces of God. Salamat sa mga karanasan na ipinaparanas ng Diyos sa atin na hindi natin deserve. Pero ang tunay talagang kasaganaan ay sinusukat ng Diyos kapag naipagtatagumpay mo at nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Yung po talaga ang tunay na kasaganaan. Ang mga apostol po'y namatay, wala po silang naipundar, pero napakasagana ng buhay nila. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Kayo po ba'y handa na? Sa baptis po, may dalawang sentro ang gawain. Una, sabi po ng isang biro, kapag may isa o dalawa o tatlong baptist na nagtitipon, where 2 or 3 baptists gather together, the chicken must die. Pagkain pala. Pero ang ating pinakasentro, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Okay po? So, salamat sa Panginoon sa atin pong biyaya na tayo po'y makakapag-aral ngayon. At buksan po natin ang ating Bible in John chapter 8:58. May pagka-doctrinal pero ilalapat po natin sa hamon sa buhay. At nais ko pong ilagay natin ang ating kalagayan at diwa sa pagsisiyasat ng ating mga kalooban kung nasaan talaga ang Panginoong Jesus sa ating mga puso. Ano ba talaga ang nangyayari kay Jesus sa iyong buhay pagkatapos mo siyang tanggapin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? At ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko po na ganito: kapag ang ako nga ni Kristo ang pagkakakilanlan at buhay ng pamilya mo. Siyempre, centered po tayo sa family. When the I am of Christ is the identity and the life of your family. And we will be focusing our study, mga kapatid, in the 7 great I am of Jesus Christ. Sa layuning pakasiyasatin ni Jesus ang ilalim ng ating mga puso sa kung ano talaga ang lagay niya nasa ating mga kalooban. At sa atin pong pagsisimula, tayo pong lahat itumayo. Sa pagbasa po ng ating teksto bilang simula, as introductory po,
bagamat marami pong talata tayong babasahin tulad po kaninang umaga. John chapter 8. Simulan natin po sa verse 54 to 59. The center is 58. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin. Na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siyang inyong Diyos. Verse 55. At hindi nyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At aking sasabihin, At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? 58, napakahalaga po nito as our fundamental doctrine. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Before Abraham was, I am. And what is the reaction of the Jews? Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang hapon po. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa amin tuwing araw ng linggo. Salamat po may linggo, kung saan pinrograma mo na aming iwanan ang aming mga kabalisahan at mga kabisihan. At ilagak namin ang aming buong atensyon, buong pag-iisip sa inyo at sa inyong mga salita. Salamat po sapagkat kung wala ito'y walang tunay na kapahingahan. Magpapagod lang kami ng magpapagod, pero hindi kami nakakaranas ng tunay na kagalakan at kasiyahan. Sapagkat wala sa aming mga ginagawa o wala sa mga bagay na panlupa, nagmumula ang tunay na kasaganaan, kagalakan, kapayapaan, pagtatagumpay. Ito po'y nanggagaling sa inyo, aming Diyos. Kaya ngayon pong oras na ito, nawa po ilagay namin sa aming mga sarili na hindi po ninyo utang na loob na kami umattend. Naway amin pong maramdaman na ito po'y isang malaki naming utang na loob sa inyo na kami po'y binigyan nyo ng pribilehiyong makasamba, makadalo sa inyong gawain. Ayusin niyo po ang aming mga isipan. Huwag niyo kaming ilagay na tila kayo ang nakikinabang sa amin at tila kayo po ang may utang sa amin. Dakilang Diyos, kailan paman, kami po palagi ang nakikinabang. Kami po palagi ang pinagpapala. Kaya ngayong hapon, salamat dakilang Diyos sa katagumpayan na kaninang umaga kami po'y narito sa church at ngayong hapon, narito po kami at sa pautay-utay namin pong kampanya, nagsimula po kami sa campaign, Panginoon, na tuwing last Sunday, sana po dumating ang araw na every Sunday, ito na po ang layin ng aming buhay. Tulungan niyo po kami ngayong hapon. Narito kami para sa inyo at para sa inyong salita. Ang preacher ay may pula at may kahinaan, pero ang inyong salita at ang iyong persona ay perpektong dapat pakinggan. Tulungan niyo po kami sa aming pong pagbubulay. Mangusap po kayo sa aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng espiritong nakikinig at nawa po'y mangyari talaga ang pagsamba sa espiritu at katotohanan.
Patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin niyo po kami, pagindapatin niyo po kami, and we declare, O Lord, our admission that without you we can do nothing. Kahit anong husay, kahit anong galing, kahit anong lakas ng boses, it is always and it is only by your Holy Spirit. Pagpalain niyo po kami, pagningasin niyo po ang aming mga puso sa inyo. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon ngayong hapon. When the I am of Christ became the identity and life of your family. Kapag ang ako nga ni Kristo ang pagkakakilanlan at buhay ng pamilya mo. As a part of the introduction, nais ko pong gamitin ang isang, kumbaga po ay kilalang balita sa nangyayari po sa Senate o sa Senado. Kapag po kayo may 13 na magkakasama sa Senado, kayo po ang tinatawag na majority. Ano ho? Kayo ba'y nakakapakinig ng balita? Oho. Nakakaabang ang mga susunod, parang teleserye. Ano ho? Majority versus minority in the Senate of the Philippines. Kapag kayo po'y 13, the majority controls. At kapag kinokontrol ang majority ang may control, ang direction of the majority is the direction of the Senate. Kung anong direksyon ng mayorya, yun ang direksyon ng Senado. But in our life, mga kapatid, our question is, what or who controls our family? What is the direction of our families? Ano yung malakas na puwersa na nangingibabaw sa ating mga sambahayan at maging sa ating sariling buhay na nagdidikta ng direksyon sa kung paano natin ginagamit ang araw-araw ng ating buhay? Tayo ho ba talaga merong malinaw na plano para sa ating pamilya? Sagutin po natin ito ngayong hapon. Medyo personal po ang pagtatanong ng Panginoong Jesucristo because every point is directly declaring His own I am. Maraming pamilya ang may pagkakakilanlan. May pamilyang kilala sa apelyido. May pamilyang kilala sa yaman. May pamilyang kilala sa talino. Mayroong pamilyang kilala sa negosyo, tulad ng mga bilyar. May mga pamilyang kilala sa posisyon. Mayroong pamilyang kilala sa relihiyon. May pamilyang kilala sa magandang reputasyon. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang kilala sa pamilya ninyo, kundi sino ang kumikilala at humuhubog o kumukontrol sa ating mga pamilya. Oho. Saan bang direksyon talaga natin gustong, pag tayo namatay, masasabi natin at gusto kong siguraduhin, bago ako mamatay, ganito ang pamilya ko. Atin pong pagbulayan ngayong hapon. Sa mga magtatayo ng pamilya, mga mag-aasawa, hello? Sino po ang nagpaplanong mag-asawa pa? Taas ang kamay. Isa lang? Si Alan lang? Si Alan lang ang may plano mag-asawa, yung the rest, walang mag-aasawa sa church. Si Alan lang ang ating iintay. Si David, ba't itinuturo mo si David? Oho. Tanong natin ngayong hapon, ito palaging tanong, ligtas na ho ba kayo? Pag ho ba talaga kayo namatay, tiyak kayong 100% sa gitsit palangit? Ang dahilan natin ay tinanggap natin sino? Sino? Si Hesukristo. Sobrang kinang, sobrang taas, sobrang liwanag, sobrang nasa kaitaasan ang halaga ni Hesukristo kapag ang pinag-usapan
ay buhay na walang hanggan, na tila kumukontrol sa isip natin na kapag tinanong ka, saan ka pupunta pag namatay? 100%, I know I'm going to heaven because I know Jesus Christ is in my life. At tila kontrol na kontrol ni Jesus ang iyong isip pagdating sa katotohanan, ikaw ay palangit. Hello? Hindi ako galit ha. Nag-aalis lang ako ng antok. Kala nyo, kailangan inaantok ka. Pati ako. Pero ang malaking tanong ay ito, bakit pagdating sa pagpunta sa buhay na walang hanggan, tila kontrolado ni Kristo ang isipan mo at kahit sinong relihiyon ang magtanong sa iyo kung saan ka pupunta pag namatay, sasabihin mo, si Kristo ang dahilan. Pero kapag ang pinag-usapan ay ang gawi ng iyong buhay, tila nawawala si Kristo Jesus. Parang walang kontrol siya. Pagpapunta sa langit, si Jesus ang may kontrol. Pero pagpapunta sa simbahan, ang may kontrol, ikaw? Hello? Hello? Bakit sa paggamit ng iyong bibig, sa paggamit ng iyong ugali, hindi si Kristo ang kumukontrol? Bakit ikaw pa rin? Pero pag ang pinag-usapan, palangit si Jesus ang may hawak sa'yo. Pero pag ang pinag-usapan, paggamit ng labi mo, paggamit ng buhay mo, pag-attend sa simbahan, pagbibigay, aba, ay Kristo'y tumabi-tabi ka riyan. Wala kang pakialam sa akin. Hindi natin sinasabi, pero siyang layi at kilos ang ating buhay. Tama ho ba? Nakakatama ho ba? Tinatamaan ho ba tayo? Lahat naman tayo tatamaan eh. Tama? So, kaya ngayong oras na ito, mga minamahal, ating pakasiyasatin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Yung tinanggap nating Kristo na siyang pundasyon ng ating katiyakan na any moment akong mamatay, I know I'm going to heaven. Bakit pagdating sa ibang usapin ng ating buhay, tila parang yung Jesus na yon ay wala na sa sentro at wala na sa trono ng ating mga buhay? Nahahagip ho ba ninyo ang ating pag-aaral? Oo. So ngayon pong hapon, titingnan po natin yan. Sa John chapter 8, mga minamahal, nagsalita ang Panginoon sa 56. Doctrinal muna tayo. Actually, this is doctrinal in application. Nagalak ang inyong amang Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sabi ni Jesus, nakita ko ni Abraham 2,000 years ago. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, bago ipanganak si Jesus, ako nga. I am. Ako nga. Bago pa lumabas si Abraham sa mundong ito, I am. Iba po yung, halimbawa, sino ho ba ang pastor dito? Pwede sabihin ni pastor, ako nga. Sino ba dito ang manggagawa ng sapatos? Sabihin ng Kuya Mar, ako nga. Pero itong ako nga ito, hindi basta ako nga. Ang ako nga na ito ay lumikha ng kontrobersya sa tainga ng mga Hudyo to the point, dumampot sila ng batot, babatuhin si Jesus. Bakit? Bakit? Mga kapatid, kasi alam natin yung ako nga na yon, in Exodus 3:14, ang ako nga na ito ay walang ibang gumamit, kundi ang Diyos. Hello? Sinabi ng Diyos kay Moses, nung tinanong, anong pangalan sasabihin ko pagka sinugo ako, tinanong ang aking pangalan, anong sabi ng Panginoon? Sabihin mo, sinugo ka ni ako nga. The word ako nga is the name of God. Let us settle this in our mind. Jesus Christ is truly God. That is a biblical doctrine, that is our Baptist doctrine. We don't believe that Christ is just a mere human being. He is God. Hindi tayo naniniwala sa iglesia ni Batman. Alam niyo ba yon? Yung iglesia ni Batman?
Dapat alam nyo na yun, kung lagi na-attend kayo. Alam nyo, pag na-attend kayo, lahat ng aming joke, tandaan nyo na eh. Ano ba yung iglesia ni Batman? Sabi ng iglesia ni Batman, Christ is not God, Batman. Christ is not God, Batman. Di iglesia ni Batman. Alam nyo na kung sino yun. Alam nyo na yun. Yun ang natandaan eh. Okay, ako nga. Okay. So yan. Si Kristo, ito'y pahayag ng kanyang pagka-Diyos. Si Kristo ang walang pasimula. Si Kristo ang walang hanggang anak ng Diyos. Si Kristo ang Panginoon. Bago pa ang kasaysayan, wala pa si Abraham, nandun na siya. Si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal, ito ang Kristo na tinanggap natin nung tayo maligtas. Isang totoong Diyos na nagkatawang tao, nagsakripisyo, iniwan ang lahat para tayo ay tubusin sa ating kasalanan, sapagkat kung walang kamatayan ay walang kapatawaran sa ating kasalanan. Tumataginting pa ho ba si Jesus sa ating puso pag ang pinag-usapan, ako'y palangit? Woo! Ako'y palangit dahil na Jesus! Ay paglinggo, ako'y papunta sa church. Hindi pala. Hindi pa pala ako pupunta. Now, don't misinterpret me. We do understand yung ilang pong mga kapatid natin na mga nasa kondisyon that are really valid. May mga valid na dahilan. Pero kung ang ating dahilan po ay trabaho, I am appealing to you, please, pray hard to the Lord na maghimala ang Diyos sa inyong trabaho at sabihin niyo, Panginoon, ilalaban ko po ang linggo. Bigyan niyo ako ng pabor. Kita niyo ba yung ating mga kwento sa Old Testament na mga Kristiyanong nasa gitna ng kaharian at gitna ng gobyernong pagano, pero sila'y tumayo at pinagpala sila ng Diyos. Amen? Pwedeng maghimala ang Diyos. Pwedeng isang araw hindi ka pinapayagan, pero dahil gusto mong i-honor ang Panginoon, hindi pwedeng tayo'y payapa at hindi nababaghabag na yung Kristong nagligtas sa atin pagdating sa ating mga responsibilidad at mga katungkulan ay hindi natin nabibigyan ng panahon. Huwag nawa sana tayong lumagay sa kalagayang alam natin ang kalooban ng Diyos, hindi natin nagagawa at tayo'y payapa. Abay, masamang kapayapaan yun. Lalo na kung tulog ka ngayon. Masamang kapayapaan yan. Kayo ba'y nandyan pa? Hello? Tinanggap natin si Kristo. John 1:12. John 1:12. John 1:12, ang ako nga na ito, yung buong Kristong ito. Tanong ko po sa inyo, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Ang tinanggap nyo bang Kristo ay buo o kalahati? Hindi nyo po siya tinanggap ng kalahati. Ano ibig ko sabihin? Gusto nyo bang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas lang pero ayaw nyo siyang Panginoon ng buhay nyo? Pwede naman, di kalahating buhay na walang hanggan. Pag ikinando na sa kalahati ng walang hanggang buhay, di okay, sa impyerno na uli. Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Hello? Tinanggap nyo na ho ba ang Panginoon? Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Our means of salvation, pagtanggap, pananampalataya, pagtitiwala kay Kristo Jesus, tinanggap natin ng buo ang ako nga na ito sa ating buhay. At uulitin ko, ang pinaka-foundational, yung Kristong yun na ating tinanggap, nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan, ako'y palangit, hindi na ako pa impyerno, pag ako'y namatay, papunta ako sa langit, pag ako'y namatay, bubuhay, maguli ng Diyos sa aking lupang katawan. In that aspect, nagre-rejoice tayo. In that aspect, nagpe-fiesta tayo. But how about in other parts of our lives? Hello? Anong tingin ng tao sa atin? Nakikilala ba si Kristo sa atin? Nakikita bang yung Kristo na yun na atin tinanggap ang kumukontrol,
ang majority, ang malakas sa persang kumukontrol sa ating buhay. Kaya po ngayon, bubulahin natin isa-isa. Imagine nyo just imagine if you are reading the Bible, at pag nagbabasa ka in Matthew, Mark, Luke, and John, taking all the verses, especially the red letters, as if Jesus Christ is talking to you heart to heart. Tinanggap mo ba ako? Totoo? Totoo. Tinanggap mo talaga ako? Sagot po kayo. Halimbawa, si Jesus, kinakausap kayo heart to heart. Bumaba si Jesus dito, tapos isa-isa tayong pinulong. Tinanggap mo ba talaga ako? Nauunawaan mo ba ang tinanggap mo? Kilala mo ba talaga ako? O ako'y isang tinanggap na, ano nga yung ilustrasyon? Gagamitin ko yung ilustrasyon. Ganito yung ibang pagtanggap eh. Pastor, gagamitin ko po Ang maraming pagtanggap kay Kristo'y ganito. Tinatanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yes! Nakapatong ang aking pananampalataya kay Jesucristo. Palangit ako! Pero habang nakatuntong kay Kristo, ay nakamasid sa mundo. Wow! 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 Ganda nun! Wow! Gusto ko yun! Oh, gusto ko yun! Ang tumanggap kay Kristo ay ito na. Ang yakap-yakap. Dito ka nagpapahingalay, dito ka natutuwa. Dito ka nagsasaya at ang paligid ay lumalabo. Pero kung sorry po, muntik na nga. Ito na yata ang panahon ng papunta ko sa langit na bayan. So be it. Namatay sa pagpipreach. Ang ganda nun, Anong huling ginagawa mo sa lupa nung nagpipreach po? Kaysa naman kumakain ho ng lechon. Ay nakasuntong ka kay Kristo, pero bakit si Kristo parang pangit? Pag linggo, pag Miyerkules, nasa na si Kristo? Pero pag pinag-usapan palangit, si Kristo ang aking tagapagligtas. Pero pag pupunta sa simbahan, Miyerkules ba ngayon? Linggo ba ngayon? Ay naku, meron akong appointment kay Tingnan mo na, may tatapusin pa ako. Bakit parang iniipon mo na uli si Jesucristo? Anong klase pananampalataya ang meron ka? Hello? Mga kapatid, hindi po ako nagdidiin dito dahil I'm holier than thou. Actually, it preaches to my heart. It pierces my heart. Kasi lahat tayo, parang ganyan minsan, tama ho ba? Hello? Nakailan akong hilaw? Yung iba ganun 1, 2, 3. Si Pastor, anong imikin? Yun yung Joben, ilang sigaw na? Brother Joben, yun ang inyong tinatarget sigurado si Brother Angel ay lampas ng 5 Wala pa sa puntos Ay 7. Bihira. Minsan na nga lang tayo magkita-kita Bakit tayo hindi magreklamo sa Diyos ng ganito? Bakit naman po walang hanggang buhay ang binigay mo? Sobra naman Bawasan mo ang buhay na walang hanggan. Gusto niya? Ang tawag doon ay, sige, hindi na mapaliwanag. Okay. Thank you po. Tama. Bakit pag sa Panginoon sobra? Bakit pag sa Panginoon parang, yung preaching ni Pastor Tan, sobra nga ba? Sayang nga ba? Ano yung, maganda yun Di ba? Parang lahat ng ating gagawin, parang sobra. Pero yung tinanggap mo, walang hanggang buhay. Kaya yung mga nasusobrahan sa service, hindi ko naman sinasabing tayo mag-overtime Hindi naman, mali din naman yun yung parang wala tayo pakalam sa oras. Hindi, don't misinterpret me. Pero minsan kami ay parang,
kung talagang nalampas, huwag naman kayong masyadong Kaya ang gusto ko si brother Pag ito na hindi ko gusto. Sino magpipreach ngayong hapon? Atid ako maagang makaka-alis. Si magpipreach ngayon? Naku, mahaba yun. Kita mo yan? Nakabase ang pagpunta mo sa tagal at haba ng pangangaral, pero hindi nakabase sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan lang ating pag-uusap ngayon. Amen? Hoy! Tapusin na natin. Naalala ko pa sila kwento ninyo, sabi niyo, ano nga yung kwento? Bakit nyo tatapusin? Kaya nga kami umatid ngayong hapong ito, haba-habaan mo naman ang preaching. Kailan tayo makakarinig ng ganun? Pag naman hapon, huwag nyo naman agad tapusin. Pambihira. Habaan nyo naman. Kasi pag ako'y umuwi, magsiselfon lang naman ako, makikipagchismisan lang naman ako, dito na ako. Hello? Kayo ba'y nandyan pa? I am. Ang Kristong tinanggap mo, nagpakilala sa 7 kupito. 30 minutes. John 6:35. John 6:35. Okay. The first I am of Jesus Christ which you received in your life. John 6:35. You have your Bible? Okay. First point. Kasapatan. Or kasiyahan. Pwede natin sabihin, kakontentuhan. But my word is kasapatan. That's the first point. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Verse 40. Ito ang kalooban ng aking Ama na bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Nakakasunod ho ba kayo? 47. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. And then, verse number 51, ako ang tinapay na buhay o nabuhay, unang buhay, na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Kapag ang ako nga ni Kristo ang tinanggap mo, siyempre yun ang premise, ang pagkakakilanlan ng pamilya mo, makinig po kayo, dahil maglalagay po tayo ng application. Ang tahanan ay dapat makilala bilang pamilyang nakasumpong ng kasapatan o kasiyahan o kakontentuhan kay Kristo, ang tinapay ng buhay. Kapag sinabing, ako ang tinapay ng buhay, ito po ang ibig sabihin ni Jesus by context and by story. Kung paanong hindi mabubuhay ang katawan kung walang pagkain o tinapay, hindi ka rin magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang kaluluwa mo kung wala si Kristo. Hello? Sinasabi ni Jesus, ako lamang ang kailangan ng makasalanan
upang magkaroon ng tunay na buhay, kapatawaran, kasiyahan at kaligtasan. Hindi po yung buhay na walang hanggan ang talagang pundasyon. Kung wala yung tinapay ng buhay na iyong kinain na tinanggap sa iyong buhay, wala kang buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng may buhay na walang hanggan ka na wala yung tinapay sa iyong buhay. Kaya mag-iingat tayo, baka kayo may buhay na walang hanggan sa isip, pero wala kayong tinapay na kinain sa inyong kaluluwa. Hello? Mga minamahal, pakiisipin natin ito. Hindi lamang siya nagbibigay ng blessing. Siya mismo ang blessing. Mga minamahal. So anong point? Yung tinapay na yon na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Could you imagine yun? Buhay na walang hanggan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hello, magkalumanagan muna nga tayo. What is eternal life? There are two areas of eternal life. Number one, the duration. Yung duration, walang hanggan talaga yon. Hindi ka na mamamatay magpakailanman. Correct? That is enough time for us to fellowship with God. Pero another meaning of eternal life, makinig po kayo. Marami sa atin, alam lang ay buhay na walang hanggan, duration. Pero ano ba talaga yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan, nandun din yung tinatawag na quality of life. Yung pagkakilala sa Diyos, yung relasyon sa Diyos, yung pamumuhay mo, kasangkap ng buhay na walang hanggan, ay ang buhay ng mga taong papunta sa buhay na walang hanggan. At yung buhay na yun ay itinuro sa Bible, especially in the book of Matthew 5, 6, and 7, yun ang buhay ng mga taong nasa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng ganito lang yung buhay na walang hanggan. Ako'y palangit at hindi na mamamatay magpakailanman. Kasama sa buhay na walang hanggan ay ang buhay na binago, ang buhay na may kalidad na kilala si ang Diyos sa iyong buhay, ang Diyos sa kumukontrol ng iyong buhay. Yung buhay mong tumatayo sa salita ng Diyos, yun yung buhay na walang hanggan. At ang nagbibigay ng buhay na yon sa buhay na walang hanggan ay yung tinapay na kinain mo, si Jesucristo. Hello? Ano ho bang gusto nyo lang kay Jesus? Yung mahabang buhay o yung kalidad ng buhay? Baka iba ang natanggap nyong Jesus, Baka iba ang Jesus sa ating tinanggap. Well, minsan hindi naman tayo agad gayong kalalim. Minsan hindi agad natin abot lahat. Pero every time we hear preaching, nadadagdagan ang ating kaalaman sa kung paano mabuhay ang isang mayroong buhay na walang hanggan. Pwede hubang buhay na may buhay na walang hanggan, pero hindi nagbabasa ng salitang walang hanggan? Pwede hubang may buhay na walang hanggan, pero walang koneksyon sa amang walang hanggan? Hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Bible, at walang epekto ang salita ng Diyos. Bigyan ko kayo ng isang illustration sa Bible. Ng isang taong nariyan na ang katotohanan, pero walang dating sa kanya. Maraming tao ay ganun. Nariyan na ang katotohanan every time na nagpipreach si pastor, pero hindi tayo namumove, hindi tayo napapagabag. Yung pala ang buhay ko, kaya nga tayo naluha pag may preaching, amen? Bigyan ko kayo ng isang illustration. Merong isang dinalang pulubes sa gilid ng tarangkahan ng mayaman. Kita ng mayaman yung pulube. Pero may record ba ng Bible na na-move ang puso niya sa katotohanang nakalantad sa mata niya? Nandun na yung mahirap, mayaman siya. Kung ako yung payayamanin ko yun Teka muna, akit din Yung pinuntahan ni Sister Cheyenne na pastor, talagang kumukuha ng mga orphans. Sabi ko, grabe itong, nakita ko yung picture, napakasimple nila, walang upuan. As in, very simple. Tapos, yung mga balo, yung mga widow, niyayakap din nila para mag-alaga sa orphans. Sinisira ng gospel.
Ang point ko, gaano na katagal mong alam na dapat kang na-attend ng maghapon ng linggo? Gaano mo nakaalam na dapat na-attend ka ng prayer meeting? Balikan ko itong mayaman nagpunta ng impyerno. Kita niya na ito'y mahirap pero hindi siya nabagabag. Yan ang paimpyerno, hindi maapektuhan ng katotohanan nakalantad sa kanyang paningin. Lantad sa atin ang katotohanan, lantad sa atin ang salita ng Diyos, pero hindi tayo namumove. Hindi tayo nababagabag. Hindi ako nakakasimba. Hindi ako tapat. Narinig ko kasi dapat magbigay ako sa Panginoon. Dapat akong manalangin. Namumubuho ba tayo? Nakain ho ba talaga natin ang tinapay ng buhay? Nariyan ho ba talaga siya na nagbibigay ng lakas sa ating mga puso? Pero bakit parang walang buhay kung may tinapay ng buhay na walang hanggan? Hello? Pagsisiyasat ni Kristo, kung si Kristo ipaparito, tatanungin niya, ako ba talaga ang tinanggap mo? Hello? Ilang kalooban ng Diyos ang alam natin pero hindi natin ginagawa at tayo napapagkapag at may luha sa ating puso. O parang okay na lang. Minsan, sa tunay, pagdadamahin natin ng Diyos, pero alam ko maawain ng Diyos eh. Kailangan pa bang mag-campaign? Kailangan pa bang may campaign na same attendance in the morning, same attendance in the afternoon? Kung talagang mayroong kinaing tinapay ng buhay. Hello? Kung si Kristo ang tinapay ng buhay, ano ang identity ng pamilya? I will summarize. Ang pamilya ay dapat makilala bilang tahanang pinapakain ng salita ng Diyos. Hindi sapat na ang pamilya ay may Biblia, dapat ang pamilya ay pinakakain ng Biblia. Hindi sapat na naririnig ang sermon tuwing linggo. Dapat ang salita ay pumapasok sa usapan, desisyon, disiplina, pagpapatawad, pangarap. Hindi lamang ang katawan ang pinakakain, kaluluwa rin. So ang pamilya ay dapat makilala bilang tahanang pinapakain ng salita ng Diyos, sapagkat ang tunay na tinapay, ang esensya ng tinapay ay ang written word of God also. Si Kristo'y ating lalong nalalasap at nakakain kapag ito'y binabasa at pinapakinggan. May gutom ho ba sa ating mga puso? O wala? O baka tunay ang isang analysis na nakakatakot? This is a very shocking analysis na marami sa mga Kristiyano nagsasabing Kristiyano hindi totoong tumanggap kay Kristo Jesus. Kasi pagkatapos silang tumanggap kay Kristo, hindi naaapektuhan ni Jesus ang kanilang buhay. Gaano kalaki at kabida si Jesus ngayon sa ating mga puso? O bida lang siya kapag ang pinag-usapan, ako'y mamamatay, ako'y tiyak palangit, pero sa direksyon ng buhay natin, wala si Kristo sa ating mga puso. Hello? Ang pamilya ay dapat makilala bilang tahanang hindi ginagawang Diyos ang material na bagay. Kasi yung esensya na yon, hindi material yon. Hindi tayo dinadala ng Diyos parang maging materialistic. Ang trabaho ay kailangan, ngunit hindi ito identity. Ang pera ay kailangan, ngunit hindi ito ang Panginoon. Ang pagkain ay kailangan, ngunit hindi ito ang buhay. Ang achievement ay maaaring kaloob, pero hindi ito ang kaligtasan. Kapag si Kristo ang tinapay ng buhay, mayroong sense of contentment. May sense of kasiyahan at kasapatan sa ating mga kaluluwa. Masaya ho ba ang ating sambahayan? Dahil ang katotohanan ng si Jesus ay nasa sa atin. Hello? Ang pamilya ay dapat makilala bilang tahanang hinahanap si Kristo ng higit sa lahat. Kaya balikan natin, kahit dito lang muna tayo magsimula. Alam nyo, kapag nagawa nating gawing habit, ang ating pagbibigay ng oras kapag araw ng linggo, araw ng Miyerkules, nagtagumpay tayo isang masaganang bahagi ng ating buhay na yun.
hanggang sa utay-utay nating dagdagan. Correct? Doon na lang muna sa attendance kasi alam niyo sa attendance, sa pagdalo pa lang, pwede ka nang lumago kasi makakarinig ka eh. Tama ho ba? O kapag may tinapay ng buhay, may lunggati, gusto kong makapakinig. Ang Sunday School ay hindi ipipilit. Hello! Bakit ba hindi dati tayo na Sunday School? Kung talagang may tinapay ng buhay na nagbibigay ng walang hanggang buhay, dapat may gutom sa lahat ng pagkakataon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hello? Kayo ba'y nandyan pa? Pwede ho ba tayong tumuloy pa? Inamnamin nyo. Kayong mga nagsasabing palangit, pag namatay ay palangit, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang kabusugan. Yung mga taong yon, hinanap si Jesus para sa pagkain, pero ipinresentahan niya ang sarili niya bilang tinapay ng buhay. Ang pamilya ay hihinto sa paghahanap ng tunay na kasiyahan sa mga bagay ng mundo. Inyong isipin sa Apostol Pablo. Binubulay ko kanina si Apostol Pablo. Bulayin niyo talaga, bulayin niyo po. Si Pablo ho ba sa palagay niyo ligtas? Kung merong pinakatotoong ligtas at talagang nakakain ng tinapay ng buhay ay si Pablo, tama? Pero ano ang sinapit ng buhay niya? Walang bahay, walang sasakyan, walang achievement, walang karangalan, walang aplos. Ang huling bahagi ng buhay niya, gigilitan ang leeg niya. Pero habang siya harap sa gilitan ng leeg, ang sabi niya, nakipagbaka ako. Nagmabuti, pakikipagbaka. Pinaglaban ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. At buhat ngayon, natataan sa akin ang putong ng buhay. Nasaan ang fulfillment? Nasaan ang kakontentuhan? Nasaan yung kasiyahan na si Kristo ay ating tinapay ng buhay? Saan natin nararamdaman ang pinakamalalim na essence ng tagumpay kay Pablo? Iisa lang. Naganap ko ang aking katungkulan, haharap ako sa Panginoon, kagaya ng preaching kaninang umaga. Yun ang masaganang buhay. Yun ang buhay na nagtagumpay. Yun ang buhay na talagang kinain ang tunay na tagumpay. Huwag tayong malito mga minamahal. Sa mundong ito, material ang basihan ng tinatawag na kasiyahan. Pero sa mata natin ang mga mananampalataya, yung Kristong yun, yung pagkilala natin kay Jesus na yun na nagligtas sa atin, kung paano natin sinusunod ang kanyang mga kalooban, ang tunay na kasapatan ng ating buhay. Hello? Siguro kahit arin na lang. Wag na yung 6, kung aabot pa. Pag tinapos ko to, 8:00 tayo. Ayos lang ba ho sa inyo mag-prayer meeting tayo? Para hindi tayo mag-prayer meeting sa Miyerkules. Hello? Isipin mo si Pablo, ano? Isipin mo mga apostol. Wala namang naitayo eh. Wala namang naipundar eh. Ngayon sa hirap ng buhay, mga minamahal, anong tendency natin? Alugin tayo. Wala nang security ang buhay nyo. Alam nyo, ang hamon ng mundo natin ngayon sa pangyayari, ang hamon ng mundong ito, be materialistic, secure your life in the material world. Pero sa kabilang banda, ang hamon ng Diyos na ito, lalo mong pag-igihin ang pagganap ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sa linggo, a-attend ako ng umaga at hapon. Bakit? Gusto kong ganapin at ipagbaka ang buhay na inilaan sa akin sa buhay na walang hanggan. Bahagi ho ng buhay na walang hanggan na ating pagsimba. Hello? Hindi ang buhay na walang hanggan ito pa sa langit, ngayon na. Talaga ho ba yun? John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan,
na makilala ka niya. Sino yun? Ang Diyos sa ating buhay. So, yan po ang hamon sa atin, kasapatan. Next, siguro, kung saan tayo matapos, mga kapatid. John 8:12. John 8:12. Ang Jesus na ating tinanggap, ito pa ang sabi. John 8:12. May John 8:12 ho ba ang Bible nyo? Kahit sa Tagalog, may John 8:12 ho yan. Uy, gising pa ho ba kayo? Parang gusto nyo na akong kainin ah. Alam mo pagkain sa baba? So fast. Mamamatay ako doon sa laro ng yung people, hindi ako mananalo doon. No? Hindi, Thessalonians pala yun. Hindi ako mananalo dyan. John 8:12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. I am the light of the world. Nasa Bible ho ba? Sabi ni Jesus, alam nyo dito nyo lalong makikilalang si Jesus talaga ay Diyos. Yung kapag siya nagsasalita, ako ang. Diba, Pastor, halimbawa, sinabi ko, ako ay gwapo. Iba ang dating pastor, pero pag sinabi ko, ako ang gwapo, magre-react si pastor eh. Bihira. Kailan ka lang dumating? 2004 ka lang, ako 1978, ikaw ang gwapo? Di ba? Pagka si Jesus nagsalita, ako ang tinapay, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Number 2, kaliwanagan. Kasimple naman eh. Kaliwanagan. Ako ang banal na liwanag na dumating sa isang mundong naliligaw sa kadiliman ng kasalanan. Ang ating isip, balot ng kasalanan, ng kamangmangan at ng mga daang papunta sa kamatayan. Hindi natin alam kung paano mabuhay. Hindi natin alam kung paano gamitin ang oras natin. Mangmang at madilim ang ating buhay. Alam niyo ho ba yun? Sabi nga sa Bible, tayo'y kadiliman. Wala tayo sa kadiliman, tayo mismo ang kadiliman. Ako lamang ang naghahayag ng Diyos, nagliligtas sa tao mula sa kadiliman, gumagabay sa katotohanan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumusunod sa akin. Imagine nyo lang po, kanina lecture ko din sa mga bata, imagine nyo lang talaga yung sobrang dilim. Imagine nyo talaga yung sobrang dilim. Wala ka talagang makita. As in, wala talaga. Pero kapag mayroong isang flashlight na binuksan, grabe yung epekto ng liwanag, correct? Pero ang tanong mga kapatid, gaano kalaking liwanag itong pumasok sa buhay mo? Naliwanagan ho ba talaga tayo? Tama ho ba? Ako ang liwanag. Mga kapatid, mga pamilya, may mga pamilyang, ito ang problema. May mga pamilyang maliwanag sa labas, ngunit madilim sa loob. Sa social media, masaya. Sa church, maayos. Sa harap ng tao, magalang. Pero sa loob at sa bahay, sigawan, kasinungalingan, lihim na kasalanan, bitterness o pait, galit, disrespect, malamig na espiritual na buhay, na tila parang kulang yung liwanag. Yung mga lahat ng kakampi ng kadilimang nandoon sa ating pagkatao, ang kawalan ng mga pagpapatawad, ang mga masasamang ugali, nang lumiwanag ang Kristong ito. Mga minamahal, ito na po ang kokontrol sa ating pagkatao. Ito na ang magbabago sa ating pagkatao. Kung si Kristo ang ilaw, anong identity ng pamilya mo? Number 1, ang pamilya ay dapat makilala sa katotohanan.
Hindi dapat kultura ng tahanan ang kasinungalingan. Hindi dapat sanayin ang anak na magsinungaling. Hindi dapat takpan ng mali para maprotektahan ang image. Ang pamilyang nagsasabing mas mahalaga ang katotohanan kaysa reputasyon ay mali. Ang mahalaga, ilabas ang sarili sa katotohanan. Ang pamilya ay hindi lang dapat makilala sa katotohanan, ang pamilya ay dapat makilala sa pagsisisi at kabanalan. Oo. Dahil nandun yung liwanag eh. Ipapakita ng liwanag yung mga dilim at pagkatao ng buhay natin habang tayo papunta doon sa dulo ng buhay natin. Marami siyang tatabasin sa ating mga pagkatao ng mga ugali. Kaya nandun lagi yung pagsisisi. Nandun lagi yung pagpapakumbaba. Hello? At maliwanag ang direksyon. May liwanag eh. O balikan ko uli. Si Kristo ang liwanag. Saan kaya nakatutok ang liwanag ni Jesus paglinggo? Linggo na naman eh. Pag are hindi pa sapat, talagang wala nang tagapagligtas na sasapat. Nakaturo ang liwanag papunta sa RC Subdivision, Kumintang Ibaba, Batangas City. Hindi papunta ng SM. Eh ako kasi may kompromiso pa. Ako kasi may anong, bakit gayo? Tinan nyo yung, sino dito ang nasundan na ng ambulance at saka fire truck? Yung nasundan kayo, di ba kahit kayo nagmamadali, anong ginagawa ninyo? Kahit kayo nagmamadali din, anong ginagawa niyo pag may fire truck at saka ambulance? Tabi! Tabi! Makukulong ka. Bakit? Life and death eh, correct? Kailan natin pauunahin ang Panginoon sa ating buhay? O pipilit natin tayo laging nauuna, hindi naman yun ang mahalaga. Ang liwanag ay nagsasabi sa atin ng mga dapat natin gawin, mga dapat na hindi natin gawin, at mga ugaling dapat iwanan. Hello? Kayo ba'y nandyan pa? Kaliwanagan. Maliwanag na ho ba ang isip natin? Meron na ho ba tayong mga tanong ko. Kayo ho ba'y merong mga alam yung ugali na talagang mali? As in talagang alam nyo, mali ang ugali niyan. Hello? Nang lumiwanag si Kristo sa iyong puso, anong tingin mo sa ugaling mali? Itatayo mo o ibabagsak mo? Ang sabi ng liwanag, nakakahiya naman ito. Dama mo sa iyong sarili. Alam mo kung paano mo gagamitin ang buhay mo, mga young people. Bukas pa ang camp. Pero introduction na ito eh. Hello? Kung si Kristo talaga ay liwanag, nagliliwanag ba talaga siya? Anong liwanag ang nagliliwanag sa ating isip? Amen? Alisin ko na ho. Sinong mag-motion? I move that the preaching be adjourned. Any motion? Para tayo nasa Senate I move to suspend the preaching until 6 p.m. on Wednesday. Meron na lang akong hahabuling isa kasi gusto ko itong ma-discuss. Bagamat siya nandito sa John 10:11. John 10:11. John 10:11. Gusto ko po itong banggitin, especially to young people, to all. Merong bahagi dito na gusto kong ating dito po ako magtatapos. So nakailan po ako? Nakatatlo lang. Tatlo lang po. Hindi na, ako naman may respeto sa oras, kaya binibiro ko lamang. Pero kung talagang kayo mag-motion to extend the session, we will approve that. Majority wins. We control the Senate. But if you object, yun lang. John 10:11, please. Lalampasan ko na yung 9 ha. 11 muna. John 10. Ako ang mabuting pastor. I am the good shepherd. Parang nasa tanong kanina ito, The good shepherd
giveth his life for the sheep. Okay? Sabi ng verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, yung shepherd na yon, upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Niliwanag ko na ito kanina. Kung ang good shepherd, ang intensyon ay magbigay ng kasaganaan sa buhay, ang malaking tanong, bakit namatay ng mahirap ang mga unang Kristiyano at namatay ng mahirap ang mga alagad? Sapagkat ang tunay na masaganang buhay ay ang buhay na nagtagumpay laban sa mundo, laban sa sarili, laban sa kasalanan. Yun ang masagana. Kaya pag ikinakaka-attend, pag naipagtatagumpay mo ngayon, nagpipreach ngayon, meron kang kasalanan tinatago ng masamang ugali, nakunbi ka ng Holy Spirit, pak! Itumba mong ganyan. Dahil ang tulong ng banal na Espiritu, sumasagana ang buhay mo. Hello? Alam nyo ba, pagkatapos ng 3 araw, tandaan nyo pa ba ang preaching na ito? Hindi na. Pero bakit tayo nagpipreach? Kasi at the time of preaching, sinusugatan ng Diyos ang ating mga puso, binabayo ng Diyos ang ating mga puso, at gusto ng Diyos itumba yung ating mga pagkataong luma at pasaganain yung bagong pagkatao. Yun ang masaganang buhay. Na kinukontrol ni Kristo sa pamamagitan ng kaligtasan na meron tayo at salita ng Diyos sa ating palagi naririnig. Pero mga minamahal, nais ko lang po itong banggitin ha. Ako ang perpekto, tapat, mapagmahal at nagsasakripisyong pastol na personal na kumikilala, gumagabay, nag-iingat, naglalaan at nagbibigay ng kanyang buhay upang iligtas at dalhin ang kanyang mga tupa sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ako natutuwa sa pastor na ito. Kasi itong pastor na ito, ang kanyang dealing individual. As in, kilala kanya personal. Ito narinig ko lang na ilustrasyon. Hindi tunay itong bulaklak na ito. Itong bulaklak na ito tunay. Ere. Nakakatuwa naman ang bulaklak na are kasi kita nating lahat. Correct? Paano yung rose o daisy na sumibol sa gitna ng kagubatan ng Africa na walang sino mang nakakakita? Nasaan ang kaluwalhatian ng rose na yon? Alam niyo kung nasaan ang kaluwalhatian ng rose na yon? Nasa mata ng Diyos na nakakakita sa Kanya. Hindi ka pansin ng mga tao. Hindi ang kaluwalhatian mo ay yung kita ng tao. Ang kaluwalhatian mo yung kita ka ng Diyos na nagtatagumpay at nagbibigay luwalhati sa Kanyang paningin. At ang pastor na ito, mga minabalik, gumagabay. Ibig sabihin, ang pamilya ay dapat makilala sa pakikinig sa tinig ni Kristo. Balikan ko uli. Kasi nga ako ay tinanggap ko yung good shepherd. Yung good shepherd ay nang kumukontrol sa isip ko. Kaya paggising ng linggo, pasaan ka? Akin tupa. Pagka tayo absent pa rin sa linggo. At hindi pa rin tayo matindang hapon. Sino pa ang ihaharap ko sa inyo? Isang bala ka lang. Pwede ba yon? Ang hindi a-attend, wala ka ng bukas. So kung nakita yung parang mga FPJ doon sa GSBC family, yung kaninang mga poster, yung kay Sir Aaron, kay parang mga FPJ Now, gusto ko po dito po ako magwawakas kasi I just want to teach this. Mga kapatid, pagbulahin niyo ang inyong pagkatao. Sino talaga yung naghuhubog ng aking pagkatao? Si Kristo ba na't aking pastol? O ito, pansinin niyo to ha, this is very important. Diniscuss ko ito sa CGLB. Babasahin ko po sa inyo. Baka ngayon lang maririnig. Algorithm discipleship. Algorithm discipleship. Tayo ang henerasyon na halos lahat dumadaan sa screen. Noon, wala pa po ito. Nakahanda na yung song leader, ibig sabihin, dapat akong tumigil.
Ang humuhubog sa love mo, sa ugali mo, pamilya, simbahan, Biblia, komunidad, personal mentorship. Ngayon, ang humuhubog sa ating mga anak at sa ating lahat, sa maraming prinsipyo ng ating buhay, ay ito, TikTok, Instagram, Netflix, vloggers, dating apps, memes, viral trends, posts. And because of those screen, we swipe, we tend to be disciples of what we see. No longer the Good Shepherd in the Bible. Kaya pag ang pinag-usap ay paggamit ng buhay mo, napanood mo sa Netflix kasi. Kaya hindi ka umaten kasi may katwiran yung nasa Netflix. Ang dapat mag-disciple sa utak ko at utak mo ay ang Good Shepherd sa Bible. Mas madalas mo silang makikita kaysa kay pastor, magulang at guro. Sino ang tunay na guro ngayon ng ating mga anak? At humuhubog ng kanilang idea ng love. This is love. This is love. Nasa feed, social media, direct messages, private chat, nasa stories, pansamantalang post, nasa dating apps, nasa swipe culture. Sabi ng neuroscience principle, what you repeatedly consume rewires your brain. Hello? Ang malaking takot natin ngayon, kanino ka ng disipulo? Ang ating mga anak, kanino ng disciples? Disciples pa ba sila ni Jesus? O disciple na sila ng mga screens? Romantic thrill, sexualized content, perfect couples. Napaka-perfect naman ang couples na are, na hindi mo naman alam ay nag-aaway din. Kaya naman nung pagpasok mo, ang ideal mo, walang away, walang away. Rivera, pangalan. Ding Dong and Marian, ang aking ideal. Pagpasok, ang tunay, mga alien, mga monster. Dahil na-disciple ka at na condition ng isip mo na perfect couples. Ayan na, nung dumating ng aktwal, palit. Hindi kayang magpatawad, hindi kayang harapin ang realidad na ang mag-asaway sadyang parehong sira na ipinasok sa talyer. Yung mag-asaway parehong sirang sasakyan, parehong may sira. Ipinasok sa marriage, sa bounded ni Kristo para ayusin, hindi para lalong mag-away at magwasak at maghiwalay. Naintindihan niyo ako ano? Mga may asawa? Sadya naman nag-aaway. Minsan nga nararinig ko isang married me natin dati, sa pag-aaway nila sa pag-alis dire-diretso sa Mindoro, hindi niya alam nakarating siya ng Mindoro, hindi niya alam. Unti-unti, iyon ang nagiging standard mo. Hindi dahil pinag-isipan mo, kundi dahil paulit-ulit mong nakikita. Algorithm. Meron ba kayo ngayon sa mga Facebook mas nalabas? Di ba, bisan pag nag-search ka, nag-search ka ng suman. Lahat na ng suman lalabas. Kahit hindi mo hinahanap, algorithm yun. Alam niya ang ginagawa mo. Parang inaaral ka din ito, parang master ito. Algorithm rewards lust, not love. Ang viral, sexual humor, relationship drama, toxic romance. Ang hindi viral, purity, covenant, sacrificial love, biblical faithfulness. Kaya naman, emotion over commitment, pleasure over holiness, thrill over patience, instant gratification, swipe, match, chat, attach,
love becomes dopamine-driven, hindi covenant at biblical-driven. Mga kapatid, pag hindi exciting, replace culture. Pag hindi exciting, unfollow. Kaya naman, gagawin mo rin sa asawa mo. Alam niyo mga Kristiyano, mga kapatid, ito hiling ko sa ating lahat. Kapag tayo may problema at away, huwag niyong i-post sa Facebook. Ang Good Shepherd nating tinanggap ay nagliwanag sa isip natin na lahat ng conflict ay inuupuan at pinag-uusapan at nilalapatan ng pag-unawa at pagpapatawad at hindi post sa Facebook. Talaga naman, aring asawa kong aray, magalimpay hindi na dumating. Dahil gusto kong patamaan si pastor, o si Kuya Midel. At tayo parang, alam niyo, pag tayo nakapag-share ng patama, parang, fulfilled na fulfilled. Aba naman, pag Kristyano ka, naaalarma ka, correct? Hello? Lagi nandyan pa? Nakikita mo, perfect body, perfect couple, perfect date. Hindi mo nakikita fights, regret, insecurity, sin. So you compare your life to the filtered highlight reel. Anong result? Insecurity, dissatisfaction, pressure. Mga kapatid, algorithm is discipling us. Ang algorithm nagtuturo ng mabilis na kilig, mabilis na palit, mabilis na commitment, free intimacy. Kaya ang relationship nagiging disposable. Mga kapatid, huwag sanang ang mag-disciple sa atin screen. Lagi pa rin nating tanungin ng Bible, what is the truth about this? Sapagkat dito tayo sigurado. Tanong, ngayong hapon, tinanggap niyo ho ba talaga si Kristo? Ako ang tinapay ng buhay, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako ang mabuting pastor. Tatatlo pa lang yun. Walang mag-move talaga. Tatapusin na talaga natin. Mga kapatid, sana yung Jesus na yon, pag-aralan nating mabuti. Amen? Basta, dumating, ito bang, sino ba talaga tong Jesus na ito? Gusto ko siyang makilala. At kung gusto niyo pa siyang makilala ng malalim, yung camp, iniimbitahan ka ng mga young people, attend din po kayo kahit matatanda. Pwede pa kayong humabol. Pag-aaralan dun si Yesu Kristo. Tayo po natin tumungo tayo manalangin. Tayo po tumungo tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat ng marami ngayong pong hapon. Lord, kung amin bubulayin, we centered our study on the Lord Jesus Christ alone. Believing that what we need, sabi nga ng isang preaching one time, we are complete in Christ. Yes, Lord, indeed. We are really complete in the Lord Jesus Christ. Ngayong hapon, O Diyos, nangusap po kayo sa aming mga puso, manawagan po kayo. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid, kahit dun lang sa basic responsibility, kaya ba nating sabihin kay Jesus ngayon sa ating tagapagligtas, ang mga katagang, Lord, pagdating sa usapan ng buhay na walang hanggan, you are the supreme, you have the preeminence in the issue of going to heaven. Ikaw ang dakila pagdating sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ikaw rin po ang magiging dakila sa paggamit ko ng buhay tuwing linggo, tuwing Miyerkules, at sa mga kalooban pa ng Diyos na napakarami pa. Panginoon, narito ako, nagsasabing naunawaan ko po kayo. Nais ko pong mag-usal ng pangako at panalangin na pagbubutihin ko ang buhay ng mayroong buhay na walang hanggan. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, kung meron po kayong ganyang panalangin,
Talaga nangungusap ang Diyos sa inyo. Bakit di natin i-express? Sige po. Pwede po tayong lumuhod sa inyong kinalulugaran. Pwede tayong tumayo. Sige po. Gawin natin ito. Ang panawagan ito'y panawagan ni Jesus sa ating lahat. Kung mayroong dapat baguhin, ayusin. Mayroong mga aplikasyong malinaw na ipinalalagay ng Diyos sa ating mga puso, express natin. If you can kneel down, if you can tumayo kayo sa inyong kinatatayuan, just to express, Lord, nangangako po ako, gagawin ko po ang buhay na ang pagkakakilanlan ay ang ako nga. Meron po ba? Sige po. Sige po. Luhod po tayo sa inyong kinauupuan. Iluhod niyo po ang inyong sarili. Kung kayo po gustong tumayo, tumayo po kayo. Remember, hindi po ako nag-a-altar call dahil ako ang nag-preach, kundi dahil si Jesus mismo yung nagpapakilala sa atin. Pwede ba nating tuldukan na ngayon yung kawalan natin ng disiplina at kawalan natin ng kaayusan paglinggo? Na kahit dun man lang magtapat na tayo sa Panginoon. Hindi pa nga nababanggit masyado yung pangangaral na dapat sana nabanggit ngayong hapon. Doon pa lang sana magtapat na tayo. O kung hinihipo tayo ng Panginoon sa maraming aspeto ng buhay natin, mga ugali na dapat baguhin, mga dapat ipagpakumbaba, tayo'y tumayo. Ako'y kasama po dito. Huwag niyo pong isiping, I am preaching because I'm holier than... No po, no. I know myself. Sige po. Dakilang Diyos, salamat po sa mga kapatiran na nag-e-express. Purihin po kayo ngayong hapon, masaya po kami sa inyo, masaya po kaming makilala kayo, masaya po kaming maunawaan yung tunay na masaganang buhay, masaya po kami na aming maunawaan ang tunay mong kalooban. Kami po'y inilalayo mo sa pagkalugi ng buhay. Purihin ang iyong pangalan. In behalf po ng aming pastor, Panginoon, kami po'y humihingi ng panalangin para sa Good Shepherd Baptist Church. Mahal namin ang church. Mahal po namin ang Good Shepherd Baptist Church. Mahal po namin kayo. Sa mga susunod na araw, ipapakita namin ang buhay na ang pagkakakilanlan ay ang ako nga. Salamat po, ang lahat na ito'y amin dalangin. Sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Tawagan natin po ang ating tagapanguna.